Ang pag-uusapan po naman natin po ngayon ay ang nakakabahala pong sitwasyon po sa Middle East. Dahil po ang mga seafarers po ay naglalayag po sa iba't ibang panig po ng mundo, ay hindi po maiiwasan na tayo po ay maglayag po sa mga delikadong parte katulad po ng Gulf of Aden at saka dyan po sa may Red Sea. Sa mga vlog ko pong paulit-ulit po na binabanggit ko po ang delikadong sitwasyon po dahil po sa mga Hamas ay talaga pong nakakabahala. Ngayon na naman po, may bago naman pong pangyayari po na nagkaroon naman po ngayon ng problema ang Israel sa Iran. Kaya nga po ngayon ay nagkaroon po na isa na naman pong bagong kukuha po sa mga barkong naglalayag po sa mga ganitong lugar. Ngayon po, ito po bago sa Gulf of Hormuz naman po. Isa pong barko po ay dinala po ng mga kalaban po ng Israel, ay idinala po ito sa Iran. Na ito po ay kasama po ang apat po na Pilipino po na hostage po, at ngayon po sila po ay nasa Port of Iran na. Sabi po nila ay maganda naman po raw ang kalagayan, pero hindi po natin alam ang katotohanan. So ngayon po sa mga seafarer po na naglalayag po sa Gulf of Hormuz, Gulf of Aden, sa may bukana po ng Red Sea, inaasahan ko po sana po na kayo po ay nasa mabuting kalagayan po. Isa po itong nakakabahala na kailangan po mabigyan po ito ng pansin ng ating mga otoridad dito po sa Pilipinas, na ang mga Pilipino pong naglalayag sa mga ganitong lugar po ay mabigyan po ng proteksyon. Sa mga ayaw po ay pwede pong makauwi, at sa mga gusto naman po ay mabigyan po ng karagdagan pong kompensasyon kung sakali naman po kung ano po ang mangyari po sa kanila. Kaya tayo po talaga pong mga seafarer ay hindi lang po ang dagat po ang ating kalaban, kundi ang mga ganyan pong pangyayari, terorista, kung ano man po ang nangyayari po sa kanila. Nakita nyo naman po noong mga nakaraang buwan, may namatay, may naputulan ng paa, meron pong nakabalik. Pero ito po ay isa talaga pong nakakabahala pong pangyayari po sa ating mga seafarer po sa dagat. Inaasahan ko po na sana po kayo ay nasa mabuti pong kalagayan. Lahat po ng seafarer, hindi lamang po sa Gulf of Hormuz o Gulf of Aden, lahat po ng seafarers po na naglalayag po sa buong mundo. Ngayon naman po, ang pag-uusapan po naman natin po ang mga training ng mga student po na nag-aaral po ng mga pagka-seafarer. So, ang isa pong mga training po na tinatalakay po natin palagi po ay tungkol po sa basic training po for seafarer. Ito po ay isang malaki po ko pong pasasalamat po sa mga viewers po, sa mga tumangkilik po ng vlog ko ng tungkol po sa maging marino kahit hindi ka po graduate ng marine courses. At ito po ay sinundan ko, ngunit medyo naging matamlay po ang pinalabasan po ng ating vlog. Bagamat ito po ay tinangkilik po ng iba, pero hindi po, baka po nakasakay na po sila, hindi na po sila nakapag-comment. Pero sana po ay ipagpatuloy po natin ang pagtulong po sa mga seafarer na hindi po nakakasakay ng dahil lamang po sa kakulangan po ng mga criteria. So sana po tayo pong mga seafarer ay magsama-sama para po sa ating mga kabutihan. At ang mga ating mga rights, ang mga diniscuss ko na po dati po, ay ito po ay mababalikan nyo po sa mga vlog ko. Ang seafarers, Magna Carta of Labor for Seafarers po, ay pagtuunan po ninyo ng pansin para malaman nyo po ang inyong mga karapatan kung sakali man po magkaroon po kayo ng disgrasya o kung ano man po mangyari po sa inyo sa barko. Dito naman po sa Pilipinas, ngayon po ay kasalukuyan pong nagkakaroon po ng problema po ang ating mga
kapatid po na driver po ng mga jeep dahil sa nalalapit na pong April 30 na sila po ay mawawalan po ng prangkisa at sila po ay magiging illegal na. At hindi lang po sa trabaho po mawawalan po ang mga driver, kundi ang mga mamamayang Pilipino po kakulangan naman po ng transportasyon na dapat po sana ay naiisip naman po sana ng mga kinauukulan na bago po nila ipagpatuloy po ang ganito na deadline na raw po ay April 30, sana po ay may sapat po mga sasakyan po ang mga mamamayang Pilipino. Ang mga masang Pilipino po na sa pang-araw-araw po nilang pagtatrabaho, ang gamit po nila ay ang mga jeep po sa kalsada. Ngayon po kung ito po ay mawawala at mapapalitan na daw po ito ng mga modernisasyon po ng mga bagong jeep, pero kulang. Ano po ang mas importante po? Maipatupad lang po nila ang kanila pong sinabi na kailangan po April 30. Pero po ang mga masang Pilipino po ay naghihirap, maglalakad, kakulangan po ng mga sasakyan. Sana po ay mabigyan po ng pansin ang mga nag-strike po. Na sana po ay talaga pong mabigyan po talaga ng kalutasang na para po sa kabutihan po ng sambayanan. Hindi lang po yung basta ipipilit na lang po natin, basta April 30 mahuhuli po na sa kalsada po na nagmamaneho, katulad ng driver, katulad po ng mga jeep po nila ay ma-impound at ang driver mamultahan. Hindi po ba napakahirap po ito kalagayan ng mga mahihirap po na isang kahig, isang tuka? Minsan nga lang po, marami na pong kahig, wala pang tuka eh. So sana po, ito po ay mabigyan po talaga po ng pansin. Kasi po, yung mga sana kinauukulan naman po, talaga po naman, ito po sila po ay mayayaman. Hindi po nila naranasan na makipagbardagulan po para makasakay lang po sa jeepney during mga rush hours. So ako po ay nakikiusap po na sana po ay talaga po mabigyan ng pansin at mabigyan kalutasan po itong problema na ito. Ito po, nung pangalawang araw pong nakaraan ay dito po sa Welcome Rotonda kung saan po sila ay papahayag po ng kanilang mga damdamin. Ito po ay kanilang isinara ulit. At marami pong mga kapulisan po ang nakabantay sa kanila po para maiwasan po ang maaring gulo o anuman pong paghihimagsik sa damdamin po ng mga driver at sa mga may-ari po ng mga prangkisa na mawawala na po. So yan po ang aking naibabalita po sa inyo na kaya ko po pinapaalam po sa inyo na ang tungkol po dito sa mga jeepney po dahil ito po ay napaka-importanting bahagi po ng mga mamamayang Pilipino sa araw-araw po nilang pag-alis na kinakailangan po may masakyan. So gandito na lang po tayo at sana po ay magkaroon po ng pag-iingat po ang mga Pilipinong marino na naglalayag po sa mga sinabi ko pong lugar. So maraming pong salamat.